Melda Bascos Bulatao. Kamusta po kayo? Mabuting-mabuti po. At natapos nyo na po ang inyong visa? Emirates ID na lang kukunin Tapos nyo? kompleto na po lahat. Mabilis pa ang proseso niyan. Siguro almost 2 weeks lang, 2 weeks yung Emirates ID. Pero okay naman. Kaya mas maganda, before pa lang, mag-prepare na sila na bago ma-expire yung mga visa. I-ano na nila yung, i-process na nila, ready na lahat. Para hindi sila ma-overstay. Tama. Ngayon, masaya ka naman na meron ka ng visa ngayon, ma'am. Oo po, masayang-masaya kasi mahirap yung may kinakatakutan ka Opo. na walang visa, tapos nasa company ka nga, tapos yung ibang bumili dyan na walang WPS, yun, hindi nakakauwi. Nakukulong na sila. Grabe. Kaya kawawa yung mga kapwa natin kababayan na nagkakaproblema ngayon dahil sa maling desisyon. Pero ma'am, ito ang pinaka-importante sa akin at masaya ako na mararamdaman ko, uuwi ka sa Pilipinas. Yes po, sa Monday, Sa July Monday, 7. Kasi po nakuha yung yung Emirates ID mo. May Nakuha mo yung eksakto May. ba na birthday ko? Uuwi ka ngayong July. Oo nga, 2 months lang, no? O, di ba? 2 months lang, ala. Pero okay yun, kasi sa ibang company yan, pagka na-employ ka sa ibang company, 2 months di ka nila papayagan. Hindi ka pwede actually makakauwi ka sa ibang kumpanya, pero hindi ka na makakabalik. Kabalik, mahihirapan Dito kasi, ka. at least maayos, makakauwi ka. Sabi ko nga sa seminar, kahit araw-araw ka umuwi, okay lang. Basta't may pambili Basta ka may lang. pera. Ticket. Ang Ngayon, ticket. Excited ka na bang umuwi? Ilang taon kang hindi nakauwi? 3 years, ma'am. Bakit po? Before COVID. Bakit hindi kayo nakauwi? Yearly talaga ako umuwi. Yun nga, nagkataon na yung company na Binilahan mo? inanuhan ko ng visa, ano siya, parang nagka-problema siya. Kaya hindi na nag-renew ng license. So damay-damay na doon lahat ng nakabisa. Wala pa kasing seminar on that time. Oo. Hindi pa naiintindihan ng lahat. Kasi naka 4 years ako doon, ma'am eh. 4 years, exactly. Tapos hindi ka nakauwi. Nakauwi naman ako nung una. Nung Tapos bandang nag-ano na ang Pilipinas ng mga batas na WPS ganyan. Ayan. Hina nila yata. Hindi na sila nag-renew. Pero ngayon, excited ka na. Oo. Makikita mo na yung mga anak mo. Ang anak ko, ma'am, isa lang andito. Hindi. Uwian ko lang yung bahay ko at saka yung yung mga problema doon na aayusin ko yung sa bahay. Makakauwi ka na. Oo, marami na po akong napuno na po yung bahay ko ng puro bagahe. Kaya bubukas ako sa ipamimigay ko sa mga kapatid ko. Kasi Tsaka, padala ka ng padala, tapos nandun lang sa loob ng bahay oo, mo. ma'am. Ipapamigay ko din yun, ma'am. 4 na taon na yun. Siguro mga 8 box, 6 na box na, ma'am. Pero hindi sa akin yun. Mga binili ko para sa kanila. Ganyan talaga, napakabuti ng puso ng mga OFW. Kasi, Anong masasabi mo para sa mga kasama natin na nandito ngayon? Kausapin mo sila. ang masasabi ko lang, dapat sumunod tayo sa rules. Kasi ibang bansa to eh. Hindi tayo na sa Pilipinas. Kasi mga baguhan, walang alam sa rules, kaya diyan sila nagkakaproblema. Na marami na akong na-encounter. Kaya ayaw kong gayahin yun dahil mahirap. Pag nakulong ka dito, tas wala ka pang pera, hindi ko na alam kung anong gagawin kasi. At least ngayon legal ka na. Oh, Makakapag-invoice ka na. yun nga, magpa-plan nga na ipon-ipon muna, mag-plan na talaga ng business. Kasi, At sabi ni Madam sa akin, ito na yung time na ako naman yung magiging influencer ng mga anak ko. Oo, yun din yung ano ko sa sarili ko at saka sa'yo. Yun yung nakita mo sa akin na, ay, gusto ko maging katulad niya na nai-influence. Gusto ko nga yung ano niya, kaya gusto ko palagi sanang dumidikit sa kanya para matuto pa ng more on about